Mga kababayan, rejected na po ang asylum ni Harry Roque sa Netherlands. Mga kababayan, sabihin ko po sa inyo, lahat po ng sasabihin ko ngayon patungkol kay Harry Roque ay totoo. Totoo, detalyado, at correct. Very correct. Yes, correct. Very correct. So ngayon mga kababayan, ganito po yan. Ganito yan. Di ko alam kung ano unahin ko eh. Mga kababayan, sige, anuhin na natin. Mga kababayan, si Harry Roque po ay nasa Vienna, Austria na ngayon. No? So sa madaling salita, Vienna, Austria. Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, si Roque po bago lumipad ng Netherlands ay dumaan po ng Vienna, Austria. So sa Vienna, Austria po talaga ang una niyang bagsak bago pumunta na kasama si Robin at si Sara Duterte noong pagkakulong ni Digong sa Dahig. So ngayon mga kababayan, di ba kung naalala ninyo, pumunta siya ng airport. No? Pumunta siya ng airport kasi mag-apply na siya ng asylum sa Vienna, Austria. Bumalik siya. Nung dumating si Sara, si Robin, nung kinulong si Digong, si Roque hindi siya automatic pumunta ng Netherlands. Dumaan muna siya ng Vienna, Austria. So ngayon mga kababayan, kung saan siya naglanding, doon siya babalik. Mga kababayan, hindi po talaga si Harry Roque sa Netherlands. Nilubos-lubos lang ni Harry Roque ang kabaitan ng Dutch government sa Netherlands. Nilubos-lubos lang talaga niya. Kumbaga, inabuso niya yung pagkabait nitong mga Dutch national doon sa Netherlands. Pero sa totoo lang mga kababayan, hindi po talaga siya sa Netherlands dapat mag-apply ng asylum. Kasi alam po ni Harry Roque yan na hindi talaga siya tatanggapin sa Netherlands. Ngunit mga kababayan, para may rason siya na magtagal sa Netherlands at makapamburaot at makapagpalibre sa mga DDS na mga uto-uto, mga bobo. Huwag kayo magalit sa akin, totoo naman talaga. Hindi naman kayo bungol, di ba? Hindi kayo bulag. Pero totoo yan mga DDS na bobo kayo. Nilubos-lubos ni Harry Roque, or sa madaling salita, inabuso niya ang kabaitan ng mga DDS na nauuto, na umiiyak-iyak, hanggang sa patihumba pinag-awayan nila. Sinadya ni Roque doon at ang rason niya para magtagal siya sa Netherlands ay mag-seek ng asylum or mag-apply. Pero alam ni Harry Roque yan mga kababayan na hindi talaga siya aprubahan ng Netherlands. Pero inantay niya kung ilang buwan ang proseso at ilang buwan at kailan siya i-reject. So habang hindi pa nilagyan doon ng reject, hindi pa siya ni-reject, na natili siya doon. So may rason nga siyang magtagal. Kasi mga kababayan, doon sa Netherlands kasi maraming magpapakain sa kanya. Marami siyang mauuto, marami siyang matutuluyan at marami siyang masasandalan. Kasi sa Vienna, Austria, mga kababayan, kadalasan doon puro kakamping. Sa Vienna, Austria, kadalasan dyan puro kakamping. Kaya wala siyang masasandalan sa Vienna. Ngayon, sa Netherlands siya naglagi. Ang problema ngayon mga kababayan, eto ang nangyari. Lumabas na ang resulta na ni-reject si Harry Roque nung nakaraang araw. Ano ngayon? 15. Ano ba ngayon? December 15? Noong 13, noong December 13, ni-reject siya. Mga kababayan, may ads po tayo. Ni-reject siya noong December 13, pinalipad siya noong December 14. So pagdating niya ng December 14, mga kababayan, may sumalubong sa kanya doon na isang kakamping, ngunit sa awa lang. Kasi kakilala nga naman. Sumalubong kasi 'di ba dati si Harry Roque is kakamping. So sinalubong siya, tapos nung na-meet niya, kasi syempre alam naman natin mga Pilipino na kahit DDS yan, o sa usaping Pinoy ka, maawa ka. Ngayon, sinalubong siya doon, pinakain siya doon sa isang Japanese restaurant, di ba? Ang galing ko, no? Sa Japanese restaurant, tapos binigyan siya ng ticket. Ticket ng tren. Ticket ng tren. Kasi, mga kababayan, wala
po at hindi na po pwede si Harry Roque na bumiyahe sumakay ng eroplano. Bakit? Kasi po, kansilado na po ang kanyang pasaporte. So, pwede siyang mag-travel via land. Ngayon si Harry Roque, kung makahanap ng kasagutan o kaawayan dyan, automatic dampot, deport, kulong. Soon to Philippines na siya, mga kababayan. So sa madaling salita po, si Harry Roque ay NPA po ngayon sa Vienna, Austria. Hindi po siya pwedeng magbiyahe gamit ang passport kasi wala na siyang passport, naka-cancel na, naka-block na. Pwede siyang magbiyahe via land, tren, or di kaya, di ka atin alam kung taxi, grab, di ba? Mga ganun. Or joyride, angkas, di ba? Move It. Kung ako naman driver ng Move It angkas, hindi ako papayag, lulubog yung gulong ko, puputok, ang taba ni Roque, di ba? So yun po yung katunayan, mga kababayan. Pero sa mga sinasabi ko, summarize lang yan. Ito po ang totoo dyan. Ito yung totoo, mga kababayan. Actually, may nakalap din po ako, mula po ito sa Vera Files ni Antonio Montalban. So ito po, mga kababayan. Ito po ang post ni Antonio Montalban. Ayan. Si Harry Roque po ay nakipag-party-party. Ayan, nakipag-party-party pagbaba niya ng Vienna, Austria. Ayan po yan, mga kababayan. Sa ito, kumain sila, dito na side, kumain sila sa isang Japanese restaurant, tapos ito, nagpa-party-party sila. So ngayon, mga kababayan, ito ang sabi ni Antonio Montalban. Basahin ko po. Confirm, Harry Roque is now in Vienna, Vienna, Austria. Meaning, his asylum application was rejected by the Dutch government. So, madaling salita, kaya siya pinalipad sa Vienna, sinipa na siya sa Netherlands kasi rejected po ang kanyang asylum. Kaya po nagtagal si Harry Roque doon, mga kababayan, kasi inantay lang po niya yung asylum Kemerut Keme para may rason siyang magtagal sa Netherlands. So ngayon, mga kababayan, habang nagtagal siya sa Netherlands, binaboy niya ang Philippine government at maghasik ng fake news at makipag-away dun sa mga OFW na grupo ni Alputera at grupo ni Maharlika kasi dalawang grupo kasi ang mga DDS. May grupo ni Alputera, may grupo ni Maharlika. Kaba gusto kita makita, okay lang? Sabi ni Ma'am Irene. Ayan, taga saan ka ba? Naku, Ma'am Irene, i-message mo na lang ako. Kasi mahirap. Nandito kasi ako sa may basta. Ayan. So sabi ni Antonio Montalban, ayan, confirm Harry Roque is now in Vienna. Meaning his asylum application was rejected by the Dutch government. He can't deny that now. Can he, Joey De Vera? Si Joey De Vera kasi, Joel De Vera. Si Joel De Vera kasi, mga kababayan, ay isa po siyang Filipino-Dutch national na nag-file ng petisyon kay Harry Roque na huwag tanggapin ang kanyang asylum. No? So ngayon, sa madaling salita, mga kababayan, hindi na po yan mapasinungalingan ni Harry Roque kasi, mga kababayan, ay nasa Vienna na siya. So ibig sabihin, kapag nasa Vienna na, reject na ang kanyang asylum. So ngayon, wala siyang ibang bansang maliparan maliban sa Vienna, paikot-ikot lang siya. Pwede siyang bumiyahe sa ibang bansa, sakay siya ng tren. But, pag sumakay siya ng tren, i-check pa rin ang kanyang passport. I-check pa rin ang kanyang passport. Ang tanong, anong passport i-present niya? Wala na nga. So, mananatili sa Vienna lang siya forever. Forever. Sa Vienna siya. Ngayon, in Vienna, he immediately went partying by attending a Christmas party of DDS Association. So pagdating doon, mga kababayan, umattend siya agad ng party ng mga DDS. Correction, 2 members of this Cebuano Association clarified that their association is not DDS. Although, some members are the photos of a video were sent by true Filipinos. Thank you, a good friend who took the photo. He is a true Filipino. So, ayun po, mga kababayan, pinakita ko sa inyo, ayan po.
no, umattend si Harry Roque ng party-party. So, ang nakalagay po dito, hindi po DDS, no? Dalawang grupo po kasi ng Pilipino yan, mga Cebuano, at saka yung iba dyan DDS, yung iba kakamping. So, alam naman natin sa atin, di ba, kahit DDS ka, kakamping ka, loyalista ka, wala naman tayong pakialam kasi mga politician na may nag-aaway, tayo, Pinoy lang naman tayo. So, nasa sa atin na yan, intindihan na lang, di ba? Kasi minsan nga, sa pamilya, meron talagang pamilya na ang nanay, DDS, yung tatay, kakamping, tapos yung anak, loyalista. Di ba? May ganyan sa pamilya, hindi natin yan makaligtaan. Pero nagkakasundo pa rin kasi nga, in politics, kanya-kanya silang manok, pero in family is isa lang sila. So, ganyan din po ang mga Pilipino doon. Siyempre, naawa ka rin naman kasi nga, tao din yun. So, ayun, pina-attend siya ng party. Ngunit, mga kababayan, ito pa yung isa. Ito pa yung isa, mga kababayan, nakalagay. Kung sakali ba daw na si Harry Roque, wag mo na pahirapan, umuwi ka na, sabi ni Ma'am Jingjing. Kung sakali ba daw si Harry Roque sasakay ng eroplano, palipad ng ibang bansa or tren, makakaalis ba siya ng Vienna, Austria? Hindi po. Bakit? Ito po, mga kababayan, ang patunay, lahat po yan nakacheck. Nakacheck po yan lahat na patunay na kansilado na po ang kanyang passport. Ito, Rappler News, Philippine cancelled Roque Cassandra Ong passport. Ito naman, Philippine Star, what happens to Roque Ong others with cancelled passport? Ito naman, yung Manila Times, Roque files motion against his passport cancellation. At dito naman sa ABS-CBN News, the DFA confirmed that cancellation of passport of Harry Roque is true. So, ibig sabihin, mga kababayan, wala na nga siyang dapat maliparan. No? So, ngayon, ano daw? Kita ko sa Chermy. Ano daw? Sabi ni Ma'am. Kita daw niya sa Chermy. So, madaling salita, mga kababayan, ayun na nga. Lumagoy ng dagat si Roque pauwi ng Pilipinas. So, sa madaling salita, mga kababayan, eto na nga, no? Ito po yung isa sa tumulong, mga kababayan. Ayan. Isa po siya sa tumulong kay Harry Roque doon kasi kahit sabihin man natin kakamping siya or loyalista siya, syempre may Pilipino din yan, Pilipino din tayo, no? Kahit papano, mga kababayan, maawain din talaga tayo, di ba? Sa salita lang naman tayo matapang pero pag nandiyan na yung tao, syempre nakita mong nangangailangan, di ba? Nakita mo naman na nalata na yung tuhod, di ba? Walang mapuntahan, alangan naman hayaan mo siyang diyan na lang kumain at umupo sa gilid may bitbit. Alam niyo naman, mga kababayan, na yung bitbit ni Harry Roque maleta, napakadami sang katerba. Di ko alam kung 6 yata yun na maleta. Siyempre, pagdating ni Roque doon, saan ba siya pupunta? Kasi, di ba, pag pumunta ka doon, siyempre, mag-check-in ka ngayon ng hotel. Ngayon, pagdating mo sa hotel, siyempre, hahanapan ka passport, di ba? Pag-check ng passport mo doon, lalabas yan kahit nga pupunta ka kahit saang bansa, di ba? Pag nag-check-in ka, passport ang hanapin. Ngayon, pag check doon sa hotel yung passport mo, lalabas yan doon, blacklisted ka or whatsoever, mahihirapan ka talaga. So ngayon, mga kababayan, syempre, kababayan yan di ba? Tutulungan pa rin. Kahit ako, ganyan ako, pag nakita ko yung tao na nangangailangan, tulungan pa rin natin. Kasi alam naman natin na hindi naman tayo lahat perpekto. Minsan may pagkakamali din. So, ngayon, mga kababayan, eto na nakalagay. Post dito ni Madam na tumulong. I received a PM last Thursday from our Pinklawan friends, Pinoy expat and OFW in Netherlands, Germany and Australia, that Harry Roque had arrived in Vienna. They initially sent 2 photos, one showing the fugitive and former human rights lawyer with a petite woman in red. Apparently, a DDS shared on the FB wall of another of their friends, and a second photo of him chatting with his enablers and sushi crocs, no? In Japanese restaurant. Kumain kasi si Harry Roque, mga kababayan, sa Japanese restaurant. Ito, nakita niya, kumain si Harry Roque, tapos ito yung tumulong. So, pangalawa, sabi niya, restaurant in Landstraber, Hupstrade 1B. While waiting for further confirmation from our warriors in Vienna, I went ahead and forwarded the info to some of our media friends here who can help vet or verify
the info, since we all know the cunning of Digongyo's ex-spokesperson and his nature to always control the narrative. Other photo and a video followed Saturday night showing Roque attending a pre-Christmas party. Word is he was told by his host not to make any speech at this event. But we all know how narcissists detect being told. Our expat friend also sent photos of tickets, price of 35 euros. Ayan, ito na po mga kababayan, yung ticket, 35 euros. Ayan. Kay RB Astrid, ayan, maraming salamat po. No, RB Astrid sa yung super chat. Ayun, happy holiday to you, Doy Kent. Ayun, ay si Ma'am ano pala ito? Oo, followers on channel. Good to us all. God bless the Philippines always. Salamat po, Ma'am, si ata ito, Team Ace. Ayan, may love shoutout po, Ma'am Astrid, no, RB Astrid. So, yun po yun mga kababayan na may ticket daw. Tapos, ito na nga ang tanong. May ticket daw na 35 euro ang nakalagay. Tapos, bukod doon, ayan, nasaan na yun? Nawala na tayo. Oo, Digongyo, Saturday night, 35 euro for another DDS Christmas party organized by Maisog, Austria. So, binigyan daw ng ticket si Roque na 35 euro ang halaga para pumunta na naman sa panibagong party. Ayan, maraming salamat po Ma'am Team A sa pagpapamember dito sa ating YouTube channel. So, bukod dito sa pagdating na sa Vienna, nakiparty siya, tapos binigyan na naman siya ng another ticket para umattend siya ng another party. Tiba-tiba si bakla, oh. Kain, humba na naman to. For another DDS Christmas party organized by Maisog, Austria. To be held in Salvatoriano Platz. Salvatorianor Platz. Ayan. On December 28. Oh, sa mga gusto pong humuli kay Roque. December 28, nasa Salvatori Anor Platz. Ayan. Salvatori Anor Platz. Sa December 28 sila. Since Giorno Antonio Montalban has already verified the info that Roque is in Vienna and posted his Vera Files report, herewith are the rest of the photos far sent by our ever vigilant Pinklawans in the EU. Maraming salamat po sa inyong lahat diyan sa Europa. Padayon, happy holidays and God bless. Ayan po ang sabi, mga kababayan. Sir Henry, hello po, kailan ba kasi mapauwi yung butanding na yan? So ngayon mga kababayan, ito po siya. Nakikiparty siya doon. Ayan, salamat po ma'am. Ayan, nakiparty po siya. Ayan po yung mga may mga pagkain, sumasayaw-sayaw sila. So, ayan yan mga kababayan. Medyo marami-rami naman sila. Masaya naman kasi kapag Filipino community Kahit sabihin natin na DDS yan, kahit sabihin natin kakamping yan, pinklawan yan kung nakita mong Pinoy yan, wala na tayong pakialam sa color, sa politics. Ang paki natin doon ay yung paano tayo maging masaya, paano tayo magkakaisa. Ngayon mga kababayan, Ma'am Marian Suzuki ng Japan at sa mga taga-Japan, hello po. Mami Vlog, ayan, may love shoutout. So ngayon mga kababayan, ito ang tanong. Huling party na ba yan ni Roque? Ayan, sabi ni Jonathan Starr, dapat may isang Pinoy na umaway sa kanya para masita siya. Kailangan talaga, makipag-away. Kailangan ni Roque magbait-baitan dyan. Kahit paplastikin niya, yung mga kakamping dyan sa Vienna, Austria, minsan meron namang mga DDS konti, kailangan niya makipagplastikan. Bakit? Kasi kapag hindi siya makipagplastikan dyan, di pa yan makauwi pa. Agardo versus nakaayos si Humbaroke. Agardo na talaga. Kailangan talaga ni Roque, mga kababayan, makipagplastikan dyan. Kasi kapag hindi siya makipagplastikan dyan, naku, Diyos ko. Ay, naku, magpadispedida na kayo kay Harry Roque kasi uuwi ng Philippines yan. Yan po ang katunayan mga kababayan, na si Harry Roque ay ni-reject na po ang kanyang asylum sa Netherlands. Na which is, alam naman po niya talaga mga kababayan, na hindi po talaga siya tatanggapin doon. Kasi bakit? Ang Netherlands kasi, syempre, kung ikaw, tanungin kita, magpapatira ka ba ng isang stranger? Sorry, English yon. Magpapatira ka ba ng isang taong hindi mo kilala at hindi mo alam kung saan ang galing? Tapos pag-check mo sa kanyang mga credentials ay lahat yun may kaso. So syempre, ikaw,
try mo. Mag-apply ka ng trabaho tapos ang nakalagay sa NBI mo may record ka doon na kriminal ka. Tatanggapin ka ba? Malamang sa malamang hindi. 'Di ba? Tama 'yan, Ma'am RV Astrid, 'di ba? So, ganun si Harry Roque. Pero nilubos-lubos niya 'yon, mga kababayan, na ganun kasi alam niya na pwede siyang magtagal doon sa Netherlands eh. Pwede siyang magtagal doon, alam naman niya na libre, 'di ba? So, siyempre may mga Pilipino doon, nakikita niya lagi sila Digong, sila Sara, makaka-hits. Yeah, makaka-hits. Makaka-chik-chak ba? Yung lapang. Yeah? Humba. Alam niya man kasi niya. So, sinadya na, ilang buwan din siya doon, no? Medyo matagal-tagal din yun. No, simula nung nakulong si Digong, imagine, 8 months siya doon. Tito Nonong, hello po. Ma'am Beng, nadala ng Netherlands kay Joma Sison. Laking gastos nila mula sa tax ng taong bayan. Kaya nga, 'di ba? Biruin nyo, 8 months siya doon na nakipagplastikan sa mga DDS. Oo, tapos alam naman niya na hindi talaga siya tatanggapin doon sa Netherlands kasi nga ang Netherlands ngayon, syempre, nag-iingat din sila kasi syempre, ang bansa nila ayaw nilang mahaluan ng mga terorista, di ba? Mga terorista na tawag dito, nang rarakit ng humba, di ba? Di ba? Tiranan nira ng humba. Siyempre ayaw ng mga taga Netherlands, humba mga lang, tinitira mo na, di ba? So, alam niyo na. So ngayon mga kababayan, nilubos-lubos niya yung 8 months, mahigit, magna 9 months. So ngayon, finally, nasa Vienna na siya. So, ang sunod niyan, mga kababayan, nasa Vienna na siya, ang sunod niyan ay Pilipinas na siya. Nako, mga kababayan. Di ba, Sir Jonathan? Nako, magpastol na lang siya ng isang sakong alupong sa Vienna. Maghanap na lang siya sausage doon. Bakit pa yan ipatapon sa ating bansa ng makalasap ng rihas yan? Diba? Pulongski, Yutman. Ayan, wala bang pamilya si Roque dito sa Philippines? Meron po, Ma'am Nets. Meron siyang pamilya. May 2 siyang anak, may asawa siya. Actually, asawa niya si Mila Roque ba? Myla Roque? Lawyer din po yata. Pero di ko sure kung kasali yata yung asawa niya sa may kaso. Doon sa land grabbing ata yon. Ayun, kakamping na ang tumulong sa kanya. Hala Roque, lapang pa ng humba. Oo, nako. So ngayon mga kababayan, eto na nga. So, antayin na lang natin kung hanggang kailan si Roque magtagal dyan sa Vienna. Kasi ang pagkakaalam mo mga kababayan, wala na siya sa Netherlands. Kaya nga po mga kababayan, ang Philippine government or ang DOJ, no, ay hindi po sila nakiisa or hindi sila lumapit doon sa Interpol Red Notice kay Harry Roque kasi nga meron pang inaantay na result si Roque kung aprobado ba siya sa asylum o hindi. So ngayon mga kababayan, sana may mga nakapanood sa atin dito na staff ng DOJ at bukas pag duty nila at masabi nila sa pinaka-head nila na si Roque ay sinipa na ng Netherlands at nasa Vienna na, so pwede na siyang ipasok sa Red Notice. So sa madaling salita, pagpasok siya sa Red Notice, 2 na sila ni Saldico na tutugisin. So, mga kababayan, bukas antabayan na natin ang reaksyon ng DOJ kung ano ang sunod na kasi syempre, mga kababayan, hindi po siya nalagay sa Red Notice ng DOJ nung kinancel ang kanyang passport kasi nga hindi pa lumabas yung resulta ng kanyang asylum. So, wala po talagang walang tawag doon, walang jurisdiction ang DOJ ng Pilipinas na ilagay siya sa Red Notice kasi nga under processing pa si Roque. Pero ngayon mga kababayan, ang problema diyan is rejected na siya. So baka tatawag na ang DOJ Mr. Whatsoever diyan sa may Red Notice natin to, sali na natin to sa listahan. Nako mga kababayan, wala na ba siyang pera? Siguro Sir Danilo Manuel, meron naman. Pero ang problema kasi dyan,
Kasi alam ko nagba-vlog siya eh. Alam ko may YouTube channel siya. So, imposible naman na kahit $100 walang papasok din sa channel niya. Napaka-imposible. Lagi-lagi siyang nag-live everyday. Imposible naman kahit $100 or $200 wala. Maskin $500. May papasok dyan sa YouTube channel niya. Pero ang tanong mga kababayan, kaninong bank account ang naka-insert sa kanyang YouTube channel? Hindi niya makukuha yung sahod niyan hanggat walang bank account na nakalagay dyan. At take note mga kababayan, 1 taon lang po ang tagal niyan. Pag hindi niya na-withdraw, kukunin po ni YouTube yan. Back to zero yan. Isang ano lang yan mga kababayan, tawag dito, 1 taon lang, halimbawa makaipon ka ng 1 million dyan sa YouTube channel mo in 1 year, hindi mo nakuha yung sahod kasi wala kang ng bank account. So after 1 year, mababalik yun. Mababalik lahat kay YouTube yun, mawawala yung sahod niya. So sa madaling salita mga kababayan, at this moment, no, yung kinikita ni Roque sa kanyang YouTube at sa Facebook, no, at sa ang platform na nagla-live siya, nagba-vlog siya, di natin alam kung kanino pumapasok. No? Hindi naman po pwede kay Maharlika pumapasok yan. No? Kasi sa totoo lang mga kababayan, mahihirapan po talaga si Harry Roque. Kasi kung padalhan siya ng pera ngayon, kung halimbawa kay Maharlika pumasok yan, or may mga pinagkatiwalaan siya dyan ng mga Pilipino. So, pag ipadala sa kanya yung pera, maka-question siya. Maki-question siya kasi wala siyang may present na ID. Pwede siyang mag-present ng ID, tapos or passport, tapos pag check doon, lalabas yun sa red notice na nandun siya. So, ngayon, mga kababayan, ayun, isama na niya yung personal vibrator na niya na si AR para mainit ang Pasko niya. Baka may sumuporta dyan. Kaya nga, Sir Pulunggis Youthman, diba? Mahirap yan. Wala kang bahay or room man lang na anlamig dyan. Opo, Sir Danilo Manuel. Yan nga. Buti nga may mga Pilipino doon na, yun nga, naging kaibigan niya, tinulungan siya, kumain, sumabay siya. Diba? Alam naman natin mga Pilipino na kahit hindi natin siya kapaniwala, diba? Kapanalig. At least malaman mong Pinoy, kabayan, diba? Tulungan mo pa rin. Hindi naman tayo ganun eh. Diba? Politics is politics. Diba? Ano daw? Dati napanood kita sa roll up ang background mo. Ngayon, kurtina na. Anong roll up? Roll up ang background. Ito ba? Ano ito? Blind. So ngayon mga kababayan, yun ang problema dyan. So wag sana siyang gumawa ng katarantaduhan dyan. 'Di ba? Ako pa yan, duraan ko yan, Kent. Wag siyang gumawa ng katarantaduhan kasi nako. Actually mga kababayan, as soon as possible, mapauwi na talaga si Roque. Ayan, idol, pa-shoutout ako, taga Montalban, Rizal. Sir Danilo, ayan, Manuel, taga Montalban, Rizal daw. Naku, maganda yung lugar dyan, no? Correct, pero ako, lalaki, pakain ko sa kanya para happy siya. Sa pwesto mo ata yun, Ken, sabi ni Jonathan Star. Wala. Yung green na kurtina, tinanggal ko na. Oo, kasi nilagyan ko ng blind. So ngayon, mga kababayan, yun po yung kay Harry Roque. Naku po.